Alam mo ba na sikretong sinisira ng copy-pasting yung programming skills mo? Yung top 1% ng mga user, ginagamit nila yung AI para tumalino sila. Pero 99% ng karamihan, ginagamit yung AI para sila lalong mabobo. Nakikita nila yung AI as pamalit sa isip at utak nila. Imbis na gamitin nila to para sila lalong matuto. And bago ka magalit sa akin, pakinggan mo muna yung sasabihin. Alam mo ba na unti-unting sinisira ng pagka-copy-pasting mo yung programming skills mo? Nung lumabas yung AI mga tol, sobrang saya natin. Nakita natin yung kapangyarihan niyang gumawa ng mga bagay-bagay. Copy-paste na lang. Ctrl-C, Ctrl-V, boom, meron ka na agad website. Minsan nga, hindi mo na kailangan i-copy-paste, siya na mismo yung magre-render para sa'yo. At maraming mga beginners at mga pumapasok sa tech ang nahuhulog sa ganitong klase ng trap. Na-overhype sila sa nakikita nila. Hindi nila nare-realize na yung shortcut na ginagamit nila, which is yung AI, ay siya rin mismo yung culprit. Siya rin mismo yung salarin kung bakit bumabagal at tumatagal yung progress mo as a developer or bilang programmer. Kasi hindi lahat na kung gumagana yung code, ibig sabihin nun natutunan mo na. Minsan nahuhulog tayo sa sarili nating kasinungalingan. Meron tayong confidence at burst of emotion na kung gumana at ikaw yung nagpa-generate, natuto ka na at magaling ka na kagad. Now guys, don't get me wrong. Hindi ko sinasabi na wag tayo gumamit ng AI. I myself, gumagamit ako ng AI. Heavy user din ako ng AI mga tol. Pero kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, I use AI to improve my skills. Which is something na hindi ko nakikita sa iba. This is why sobrang dali sa iba na kapag ka naka-generate sila, they start creating content about it, they talk about it na para bang sobrang gagaling na nila. We are falling into the trap na hindi naman talaga tayo yung gumawa nun eh. Nag-prompt lang tayo. This is why kaya nating pagganahin pero hindi natin kayang ipaliwanag. Why did it run? What's the logic behind? Ano nangyari? Paano siya gumana? Dito pumapasok yung napakalaking difference ng tao na marunong lang magpaandar ng code dun sa tao na kayang gumawa ng sariling solution. So, simulan na ngayon nating isa-isahin yan. Number 1 guys, kailangan natin ng reality check. Marami kasi sa atin nagsasabi, even back then, no, bago sumikat yung AI sa public, na kapag gumagana yung code, wag mo nang galawin. Hindi mo na kailangan guluhin yan. Basta gumagana, okay na yan. Isa ito sa pinakamalaking misconception para sa ating mga beginner. Although may point na kapag gumagana, wag mo na galawin. Alam niyo mga tol, sa totoong software development, okay, pag nandun ka na talaga sa tunay na laban ng software development, it's a normal thing na gumagamit tayo ng mga template, boilerplate, gumagamit tayo ng mga documentation, pumupunta tayo sa mga forum, and yes, we watch tutorials at ginagamit natin yung mga existing codes as a reference. And yes mga tol, kahit experienced developers gumagamit ng AI araw-araw, pero merong malaking difference. Yung experienced developer, ginagamit niya yung mga existing code as a reference, kagaya nga ng sinabi ko. Hindi niya yun basta lang kinaka-copy-paste. Ang problema naman dun sa iba na nagsisimula, ginagamit nila yon bilang pamalit ng pag-iisip nila. So, kinaka-copy-paste sa madaling sabi. They don't use it as reference. They use it as it is. Para hindi na nila kailangan mag-isip. And dito tayo pumapalya mga tol. Kasi kapag ganito yung trabaho natin na copy-paste tayo, hindi natin na-develop yung pinakamahalagang skills natin, yung problem solving. Ano ba yung hidden damage ng copy-pasting? Hindi mo ba naisip na papaano kung yung code na kinakopy mo ang mismong dahilan kung bakit hindi ka gumagaling? Kapag lagi mo kasi pinapagawa sa iba, hindi necessarily ibang tao, minsan ibang AI, yung parte na mahihirap, hindi lumalakas yung sarili mong kakayahan eh. Kumbaga, para kang pumunta sa gym, tas hindi naman ikaw yung nagtitrain, yung AI. And ang masakit dyan mga tol, merong illusion dyan. Bakit parang pakiramdam mo, ikaw yung natututo at ikaw yung gumagaling? And alam nyo ba, ito yung pinakamapanganib na part. At ang daming tao ngayon sa ganitong area. Yung pagka-copy-paste kasi guys, okay? It creates an illusion of progress. Nakakagawa ng website, nakakagawa ng application, nakakagawa ng project. To the point na nag-a-arrive ka sa conclusion na, okay, magaling na ako, kaya ko na. And minsan, mas mataas pa yung hallucination ng tao kaysa sa AI. To the point na, dahil lang nakapag-prompt siya, parang alam niya na kung saan papunta ang buong tech industry. Na siya na yung nagditikta kung anong magiging mahalaga sa future. Kaya ako natatawa pag nakakita ako ng gano'n. Kasi ako guys, as a self-taught, alam ko kung gaano kalawak yung tech. And even though ilang taon na ako na nag-aaral yan, hindi ako nangahas na mag-claim ng kung ano-ano eh. I don't do those stupid stuff eh. Kahit na AI
AI is giving us the opportunity to amplify our power, I still hold my ground. Kumbaga, nilolower ko pa rin yung isip ko. Ayokong ma-hype, okay? Though I understand that AI is strong, ang dami niyang kayang gawin, it's a very useful tool. I know that. Pero, para magkaroon ako sa sarili ko ng parang elevation ng pakiramdam na parang I can do it, ayoko na. And with that kind of mindset, lagi kong naiisip na I don't know anything, so I need to learn. Kaya nga ako masasabi ko, meron akong PhD. Ano yung PhD ko? Poor, hungry, but driven. Ayan yung maganda na magkaroon tayo. Hindi yung false illusion of progress. No, balik tayo dun sa topic. Kailangan nating alisin yung false illusion of progress natin. Na komo, nakapagpagawa ka sa AI, doesn't mean na ikaw yun. No? AI pa rin yung gumawa. Sinabi mo lang. And that's not a bad thing, guys. That's not even a bad thing. In fact, that is a good thing. What an opportunity for us to learn. It never happened before nung nag-first year ako. In fact, guys, lumabas yung AI, nag-drop na ako. So, nung first year ako, I really need to search on Google. Wala namang ChatGPT nung nag-aaral pa ako. Lumabas yung ChatGPT nung nag-drop ako eh. And it's a coincidence that I'm self-studying. Kaya nagamit ko talaga siya. Kaya sinashare ko sa inyo ngayon, guys, kung paano yung approach natin sa AI. We should use AI not to elevate our feelings, our emotions, or our ego. We use AI to learn. I'm not against AI, guys. And I'm not against those people who use AI. I will tell you the truth, guys. Maybe 70% ng video editing ko is done by AI. Now, kung anong mga tools ginagamit ko, ako lang din yung nag-build nun, mga tol. Hindi yung third party. Ibig sabihin ba nito, yung pagka-copy-paste sa AI is entirely damaging? Definitely not. Hindi rin ganon, no? Merong correct way of using copy-paste. Gusto ko tandaan ninyo, guys, na it's a sign of being resourceful kapag ginagamit mo lahat ng tools. And tools are tools. They are friends. They are not enemies. Hindi sila kaaway. Ang problema kasi minsan tayo, paano ba natin ginagamit yung tools? And para mabigyan ko kayo ng example kung paano na correct way natin gagamitin yung pagka-copy-paste natin sa AI. Ganito yan. Sabi ko nga dati dun sa mga tinuruan ko, wag mong hayaan na yung AI ang mag-direct sa'yo. Ikaw ang mag-direct sa AI. This is power of manipulation, mga tol. May mga tao na kung ano yung sinasabi ng AI, dun sila sumusunod, dun sila nadadala. Pero meron mga tao na dahil sa experience nila, directional sila magtanong. They understand na yung AI will only respond kung ano yung sinabi mo. So kung kulang yung tanong mo, kulang yung sagot sa'yo. Hindi natin maitatanggi yan. So paano ba natin gagamitin ng tama yung pagka-copy-paste? Every time na nakakakuha tayo ng code sa AI, try to question it all the time. Question everything na sinasabi ng AI. Because AI always explain everything. So pag binigyan ka niya ng solution, tanongin mo siya, why? Bakit ganito yung solution? Pag sumagot siya, tanongin mo ulit yung sagot niya. Bakit ganyan? Bakit mo nasabing gano'n? Kasi sa kakatanong mo, dun ka natututo. Di ba may kasabihan nga na daig ng taong mapagtanong ang marunong. So, next time around na magbibigay sa'yo yung AI ng sagot, huwag mo lang basta ika-copy and paste. Question it. Tanungin mo siya, bakit ganito? Sumagot, tanungin mo ulit. Bakit ganyan? Pag sumagot, tanungin mo ulit hanggat meron kang mapipiga dun sa sinasabi niya. Bakit naman ganun? So, ganun yung tamang paraan ng paggamit ng copy-paste. You question it. So, yan yung unang sikreto, guys, para magamit natin ng tama yung copy-pasting. You question everything. Ito, ikalawang sikreto ha, share ko na sa inyo. Isa pa sa pinaka-better way of learning strategy ko pag gumagamit ako ng AI is hindi ko lang basta ginagamit kung ano yung binigay niya. So, ang tawag nga dito is yung active coding. Kapag ka nagbigay siya sa akin ng malaking chunks of codes, no, pinapa-divide ko yun sa kanya by concept. Sinasabi ko na, hatiin mo nga to per concept. And then, ipaliwanag mo sa akin, what is the purpose of each concept? So, kumbaga, china-chunk ko yung malaking code na binibigay ng AI. And then, pinapalagyan ko ng definition sa kanya. Ano ba ang trabaho nitong chunks of code na to? And itong specific naman na to. At itong nasa pinakababa. What are their purpose? Kasi alam ko, mga tol, na kapag ka naintindihan mo yung mga maliliit na concept, mas madali mong mabubuo yung pagkaintindi mo dun sa malaking sistema. And this is one of the secret on how to learn coding sa AI. Ipa-divide mo sa kanya into chunks and ipa-define mo sa kanya kung anong trabaho ng bawat chunks. At dun ka magkakaroon ng full picture nitong sistema. At dito ngayon papasok yung isa sa pinaka-nakakalitong tanong, mga tol, na hanggang ngayon pati ako hindi ko pa rin nasasagot. Pero I think meron akong idea kung ano yung talagang nangyayari. Ano ba talaga yung role ng AI sa programming sa panahon natin ngayon? Yung AI ngayon, mga tol, is tagasulat ng code. Hindi na natin kailangan na magsusulat ng code. So, ibig sabihin ba nun, hindi na tayo mag-aaral mag-code? Mag-aaral pa rin tayo, unfortunately. I'm so sad to tell you guys, we still need to learn how to code. Doon ako nalilito. Hindi natin kailangan magsulat ng code, but we need to understand how to read code. Kasi, pag nagbigay yung
yung AI ng code, it is our job to review and improve and make sure na walang loophole. But how can you do that if you don't know how to write code? Paano ka matututong magbasa kung hindi ka matututong magsulat? So I think for me, kailangan mo pa rin matuto at least magbasa kung paano mag-code. Kahit hindi mo na masterin kung paano magsulat ng code, pero kailangan mo pa rin alamin yung fundamentals. And in fact, kung ako tatanungin sa lagi natin sinasabi fundamental, for me, I think it's not just fundamentals that you need to understand eh. Hindi ka pwedeng makapagtrabaho na fundamentals lang yung alam mo. Nakikita ninyo guys yung caveat nito. Nakikita ninyo yung laro, magulo. Kaya nga sinasabi ko na we are in an era of uncertainty kung ano talaga yung dapat natin gawin. And walang makakapagsabi sa social media o kung sino-sino pa man kung ano talaga yung kailangan gawin. Hindi, pag-aralan mo lang yung AI, pag-aralan mo lang yung AI. I get that. We are already there, diba? Pinag-aaralan natin yung AI. Pero meron tayong mga maling concept sa pag-aaral natin ng AI. Iniisip natin na pag-aaralan natin yung AI in a way na pag-aaralan natin yung mga tools. For me, that's wrong. Hindi tools. And yung iba din na mga mukhang pera, ang goal na lang talaga ng pag-aaral ng AI is para kumita ng pera. Mali din yun. You study AI to give yourself an opportunity to grow, to learn, to have a better life, to have a career, to solve problems, or fulfill mo yung mga pangarap mo. Like, you wanted to be a content creator, right now, mas madali. Pero mas madali ngayon, there are robots that can help you. So, it's not just always about money and tools. Dalawa na lang laging tinatakbo. Pag nanonood kasi ako ng mga content, dalawa na lang lagi yung tinatakbuhan. Pera, tools, pera, tools. Lagi niyong isipin na yung shortcut na nakikita ninyo might be the one na nagpapabagal sa progress mo. Just because mali yung paggamit natin. Walang masama sa paggamit ng AI. Pero kapag ka napapansin mo na parang nagiging kapalit na yan ng learnings mo, yung mga shortcuts na ginagawa mo is nagiging substitute na ng learnings mo, kailangan mo nang maalarma. Hindi yan method to escape the progress. Dahil sa programming o kahit anong klase ng learning mga tol, ang pinakamahalagang bagay na nade-develop natin is hindi yung code na sinusulat natin or yung task na pinapagawa natin, kundi yung utak at yung talino na naiipon at nabubuo natin. Kasi ang dapat nating maging goal is hindi lang basta gumawa ng product or gumawa ng business. Ang isa dapat sa pinakamalaking goal natin ay maging isang tao na kayang gumawa ng solusyon nang walang kopyahan. Yun lang mga tol. See you on our next video.